Good morning mga pre, good morning mga chuy. Mars rin yan nagbabalik. So yun mga pre, mga chuy, for today's video mga pre, madami tayong gagawin. And bago lang akong gising. And again, nandito tayo sa backyard. Kumuha ko ng mga pan-display doon. Kumuha ko ng mga kuha ko swordtail na breeder, no? Legit breeder na tag 15 pesos. And i-display ko na doon. Then ngayon, ang plan ko is magkukuha ako ng mga rancho, no, yung mga medyo hindi kagandahan para maibenta natin ng mura, and then ilagay natin sa harapan para yung mga goods na mga na-select natin na rancho is mabilis na lumaki, and para makapag-expand agad, dahil para mas mabuti na mas kunti yung inilagay doon sa pan, mas mabilis silang lumaki and mapokus yung paglaki nila at saka gumanda agad. Then ngayon, plan ko ito, kukuha ko ng pan-display sa harapan kasi sa mga gustong mag-keep ng rancho, and then yun, may di-display ako ngayon. Magkukuha ko, magkukunin ko yung mga defect, yung mga hindi ganun kaganda, yung mga curve pin, single tail, open gills, and then yung mga anal is talagang balikong-baliko talaga. Kukunin ko yan, and then i-display natin sa harapan. Gustong mag-pet noon, pumunta lang dito sa Aquatic Shop. Located tayo ngayon dito sa Halinan, Tulay, Alcantara, Purok 3 Piñano Street. So yan mga pre, may nagawa na akong for today's video, for today's morning. Napag-drain ako ng mga ilang aquarium. Yan, kukunin natin yung fry natin dito. Then ito, water change natin yung breeder. And then ito, water change natin to, mga fry ng EBM. So madami tayong gagawin, no? Magsiselect tayo ng mga ilan dapat i-select para at least para ma-maintain natin yung quality ng mga isda natin dito sa backyard. Then update pala doon sa mga fry, no, doon sa previous video natin na yung mga fry ito malalaki na sila. No aerator to mga fry, mga choy. And then 1 feet lang yung lalim. Ito na sila ngayon, malalaki. May iilang mga na-deads, no, kasi doong time na hindi ko napakain kasi sobrang busy ko doon. And ngayon, yan, ito na sila, malalaki na. Kunting grow na lang, mga ilang weeks, ganon. Yan. Then ito, nakapagkuha na ako nito, may ilan pang natira. Kumuha na ako ng pan-display na 3 for 100, no. So para may mabili yung mga nag-walk in natin. Then shout out doon pala sa mga subscriber na nag-walk in dito. Salamat sa suporta at pumunta kayo dito. Ito mga going to grow na to mga pre, para sa mga soon to selected, no. Pero tansya ko nito, kukunti lang yung mga isi-select natin. Pero mga pulmas na tayo natira dito, no. Yung mga long body, hindi natin isasali doon. Merong lalabas na long body, hindi yan may iwasan mga pre, mga chuy. Meron at meron yan, lalo na pag ang breeder ay may history galing sa long body. Then ito, pag drain ako, drain ko na yan, tapos ko na yung i-repair. Hindi ko na ipinakita yan kasi bumigay na yan, kahoy lang yan, no. Ayan, no, wala na yung persa. So meron akong exist na hollow blocks do, so inilagay ko yung hollow blocks sa likod, and then inipit ko yung trapal, and then ganon din yan, same lang yan yung one side at saka itong side na to. So mga pre, isa sa mga problema ko dito, yung pag once na namamunga na yan santol na yan, pag nagbubulak na yan, meron na yung flowers nya para maging bunga, yan yung resulta, no. Nagiging brown yung tubig natin. And then nung una akala ko effective yung nilagay nating net, o naging effective siya sa dahon, and then tsaka sa bunga, and sa mga kukunting sanga. Pero pag once yan namulak, yung on the way na pag mamumunga na yun, no, yung santol, hindi tayo
hindi natin hindi natin expected na mangyari ito, na magiging brown yung tubig tulad nito. Pero hindi naman ganun kabaho, no? Pero mini-maintain ko talaga, sinasaypon ko, then kinukuha ko yung mga bulak na nasa ilalim. Nagiging brown na siya pag natuyo na yung bulak, no? Pag galing dyan, pag green, okay pa. Pero pag once na tumuyo na siya, no, nalanta na, babagsak na siya kasi nakakasingit na siya sa mga butas ng mga net na to. And then plan ko kasi bumili ng non-bio na plastic, no, yung sa mga farm, yung malalaking farm, yung puti, yun ang gagawing bubong. Plan ko para at least makapasok yung araw, and then para at least healthy yung mga isda natin. Then ito, gaya ng ginagawa ko ngayon, water change tayo. Ito pala ay kinuha ko lahat ng fry, yun yung fry natin doon sa rep tub na yan, ito. And then ito yung unang na drain ko, yung breeder natin sa bluetail. Ganun din, on the way na din silang ma-deads, kaya inagapan ko na kinuha ko na yung mga breeders kasi parang sila na-pollute doon sila sa bulaklak ng santol. Then ito yung epekto mga pre, mga choy. Yan, grabe. Itim. Hindi siya itim, talagang totally parang lupa, no. Yan, oh. Yung mga parang lupa-lupa niya, nagko-convert siya parang ganun pag natuyo at saka nalata. Pero healthy naman yung mga isda natin, no worries. So ito, Sontorilis, hindi pa ito na-select, no, pinapalaki ko pa yan para makuha natin yung full potential nito bago tayo magpresyo, no. Mga bluetail, yan, visible na sila, sobrang visible. Then ito, may bluetail pa dyan, bluetail dito, then meron mga bluetail na fry dito, kakadrop. Yan, so ito, tapos ko ng i-water change tong HB Silverado. Ito, yan sila. Ito mga marble, nakuha ko na yung mga kal, no, naibenta ko na, and then agad-agad may pumunta, may kumuha kasi gagawin niyang for breeding din, at kinuha lang niya yung mamurahin. Shout out kay boss, para at least daw kung sakali magkaroon ng mga magaganda, din doon na siya magsisilik. Then update din dito, yan mga breeder natin, ito na lang natira. May mga na-deads, hindi talaga may iwasan, tumatanda na yung iba. Yan, kuha tayo ng isa sample pag may lumapit. So ganito lang yung setup ng mga pre-aerator lang, wala no filtration. Make sure nyo lang isipon nyo lang yung ayan, yung itim na part na yan, yan yung isasipon nyo once a week kung maaari, para stay healthy. Yan. Dito din may mga fry, yan, hindi ko alam kung nakikita nyo. Yan, marami yan sa ilalim, around 180 o 200 ganon. So ngayon mga pre, no, ang hirap ngayon sa pakain. Kukunti lang yung mga live foods na available kasi dahil sa tagtuyot, no, pati dap niya tutuyuan na yung pag pinagkukunan dap niya, tsaka yung Chubifex, no. Shout out kay madam, yung supplier natin, and then kay boss. And dun pala, no, sa comment section sa mga gustong magpagawa ng yung mga may tinatanong o dapat gawin for the next video, ay gagawan ko yan ng time, and make sure ko na sasagutin ko yung mga tanong, yung mga pre, mga choice talagang lately struggle. And then yung Gcash ko mga pre, mga choice na hold ng 2 weeks, and hanggang ngayon hindi pa hindi pa gumagana.
Ina-worry ako mga pre, mga choy, kasi mayroong pera doon naka-steady, no, hindi gumagalaw. Hindi, gusto ko sanang gamitin yan kaso hindi mailabas. Ay, sad to say, ganun talaga. Shout out kay Gcash, anong nangyari doon? Then wag lang sana mawater yung pera natin kasi pinaghirapan din natin yan, no, sa pagbebenta ng isda. So big shout out sa lahat ng mga supporters natin dyan, especially doon sa mga patuloy na sumusuporta. Then kung nagustuhan yung video na to mga pre, and paki-like, and then doon sa mga gusto mag-inquire, Aqua D Aquatic Shop, doon lang tayo mag-reply. Sa personal, medyo hindi ganun ka-active, no, sorry, hindi ganun ka-active. And salamat mga pre, mga choy, ma-share nyo. Peace.